So, magandang umaga po mga kapamus. Iba po pala yung feeling kapag tatayo ka dito sa unahan, hindi para magbigay ng announcement, hindi para mag-Thanksgiving, hindi para maging MC, kundi para mag-deliver po ng Word of God. Before po ako mag-start, week lang po, na-realize ko po as I prepared the message po for this morning, na-realize ko po na ang pagiging teacher po, teacher po kasabay profession sa biyaya ni Lord. Ang pagiging teacher po, it's an opportunity dahil meron po kaming access sa future. Dahil ang tinuturuan po namin ay future generation ng mundong ito. Pero as I prepare this message, na-realize ko, yung mga preacher, teacher din naman po sila. Pero na-realize ko, kung ang teacher may access sa future, ang mga preacher, ang mga pastor, may access sila sa eternity. Kasi ang dala nila hindi lesson. Ang dala nila hindi discussion. Ang dala nila good news, word of God, salvation na maghahatid sa mga tao. So yun yung, kaya medyo para sa akin po, bumigat yung pakiramdam. Pero at the same time, I thank the Lord because this is an opportunity po to share the gospel. Kaya po, bago po tayo mag-start, flash ko lang po. Ayan. So yung ating pong devotion is purely, kinuha po siya from Acts chapter 16. Nahirapan po kasi ako, nagsisearch ako, ano i-share ko? Although I know that I am from IPM, so therefore, it should be about prayer. Pero sabi ko, anong prayer? Naghanap ako sa YouVersion, wala. Pag-open ko ng Bible, napunta po ako sa Acts chapter 16. So yung message po natin ngayon is purely galing po sa Acts chapter 16. Pero bago po yun, gusto ko po kayong tanungin. Hindi po ito recitation, ha? Anong lang po? Alright. Ang question ko po, what comes first to your mind? Or ano po kayo unang pumapasok sa isip nyo kapag naririnig nyo itong NBP? NBA. Okay. Basketball kasi NBA. Okay. Or siguro po sa iba, marahil lang nasa isip nyo po ay ito. Next slide. Yan. NBP or New Bilibid Prison. Teka. IPM Sunday pero bakit may kulungan? Anong connect nun? Alright? So, New Bilibid Prison. So, bago ko po ibigay sa inyo anong connection ng Bilibid sa prayer, let me just give you po the background of New Bilibid Prison na nasa Muntinlupa po ngayon. Bigyan ko lang po kayo ng background. Paano po nagkaroon sa Pilipinas ng ganitong klaseng kulungan? Okay? Based po sa aking na-research, salamat po sa Google, sabi po rito, yung New Bilibid Prison po, ang dati niya pong pangalan, ay Cárcel y Presidio Correccional. Ito po kasi ay in-establish ng Spanish colonial government. So sa kanila po nagsimula ito, yung ganitong kulungan, na ang tawag po, kung itatranslate po natin sa English, yung Cárcel y Presidio Correccional, ito po ay correctional jail and military prison. Actually po, tinatawag din po ito before na home for second chances. Na yung mga nagkamali, may chance pa silang i-correct, pasok lang sila dito. Kaya yun po yung tawag before. And ito po in-establish ng Spanish colonial. May division siya. Yung una pong section niya, tinatawag po na the carcel. Hindi ko po nailagay dito, nakababanggit. The carcel na kaya pong mag-accommodate ng 600 inmates. So, ganun po kalaki yung section na ito. Yun lang po yung first part. Na kung pupunta po tayo sa second part, ang tawag po doon sa second part is the presidio. Ang kaya naman po nitong i-accommodate na inmates or yung mga preso po natin, kaya niya mag-accommodate ng 527 prisoners. So, if we will combine 600 plus 527, ilan po yun? Ilan yun? 1,000 plus. 1,127. So, ganun po siya kalaki. Noong 1865. Yun po yung before. Ayan. So, yun po yung statistics kung ilan yung kasya dyan sa loob niyang correctional jail na itinatag po ng Spanish government. Now, sabi po sa pag-aaral, due to increasing crime, tumataas po kasi yung kaso ng mga krimen sa Pilipinas. Tumataas po yung crime rate in the Philippines. Of course, lumalaki rin po yung population na mga ipinapasok sa loob ng prison. Hindi naman po pwedeng isiksik lang sila dun. Tapos hindi na sila gagalaw. So, kailangan po mag-expand ng prison. And dahil po doon, nagkaroon po tayo ng
Philippine Government Enacted Commonwealth Act number 67 kung saan nagkaroon po ng remote area. Yung remote area po na yon, ang size po niya is 551 hectares na ang presyo po is 1 million pesos. Take note po, ito po ay noong 1936 pa. Napakalaki pa po ng presyo ng 1 million before. Piso nga nakakabili daw, yun naabutan kong kwento daw, ng bigas, ng ulam, may sukli ka pa, may pambaon pa. So, ganun kalaki yung presyo ng piso before. Pero kung ngayon, yung 1 million, ano na lang ba ang magagawa niyan? Okay? Pero before, ito po yun. Dahil sa lumalaki yung population, kailangan mag-expand. Kasi hindi naman pwedeng porket may mali sila, isisiksik mo sila doon. Okay, so gumawa ng paraan, nagkaroon na remote. Dito po isinilang yung New Bilibid Prison na nasa Muntinlupa. So yun po yung history na, yun po yung pinanggalingan niya. Now, ang question, okay, so dahil po, ito po ay Bilibid Prison, ang mga dinadala po, ang question, sino yung mga dinadala rito? Ano ang purpose? Bakit may ganito? Okay, alam niyo po, ang mga taong dinadala sa New Bilibid Prison, especially sa Muntinlupa, ay yung mga taong may sentensya na. And usually, sila yung mga taong nakagawa ng mga heinous crime na tinatawag. When you say heinous, ito yung mga karumal-dumal na kaso. Dinadala sila dito kapag sila ay nabasahan na, nahatulan na, bubunuin na lang nila sa loob ng Muntinlupa. Pero, ngayon po ay IPM Sunday, ano pong connection ng kulungan sa prayer? Meron po ako ipapakilala sa inyong Bible character. Famous po siya siguro, familiar na rin po kayo sa kanya, no? Nakulong din po siya, pero ang kaibahan niya po sa mga inmates na nasa Muntinlupa, siya po ikinulong, nabilibid, na wala siyang ginagawang kasalanan. Wala man siyang heinous crime na ginawa. Pero siya ay nabilibid. Siya ay nahatulan doon. I mean, kinulong siya kahit wala pang hatol. So, hindi niya yun deserve. So, I know, may idea na po kayo, especially may mga hawak na weekly bulletin dyan. Ayan, pero hayaan nyo pa rin po akong i-introduce sa inyo si Apostol Paul o si Apostol Pablo na dati pong si Saul. Ayan, so bago po tayo mag-start, may I request everyone po to please stand and let's just have a short, powerful, and meaningful prayer before we formally start. Sige po, let us pray. Father God, we thank you so much for this morning, especially we have this opportunity, Lord, to access your word, to study your word together, Lord. Kaya we pray, Lord, to please forgive us of our sins. Linisin mo po kami ng sa gayon, Lord, maging malinis na vessel po kami ng iyong salita. Maging hamon po sa amin yung kwento ni Apostol Paul, bagamat ito po ay familiar na sa marami sa amin, pero i-refresh mo po sa aming isip, sa aming puso, yung hamon at importansya ng prayer po sa aming buhay. Matuto po kami lahat, Panginoon, sabay-sabay, Panginoon, ma-enjoy po namin yung Word of God. Salamat po, pagpalain mo po kami in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po, pwede na po tayong umupo. Ayan. So, meron pa po akong 36 minutes. Let's start po. Ayan. So, sabi ko po kanina, ang ating pong message this morning ay manggagaling sa Acts chapter 16, na pinamagatan ko po na NBP, How to be like Paul. Pero ito po, hindi po natin sasagutin to na how to be like Paul na makukulong sa bilibid. Hindi po. Hindi ko po kayo tuturuan paano makulong sa bilibid. Hindi po. Okay? So, titingnan natin paano maging katulad ni Paul na yes, nakulong, pero nakalayan rin naman po siya. Ano, yun naman po yung ending neto. Maganda yung ending. Pero ano po yung mga paraan sa lens po ng Acts chapter 16, paano maging katulad ni Paul. Ayan. Sige, next slide po tayo. Ayan. So, magsisimula po ako sa chapter 16. Pero bago po yun, ang question is, ano ang mga negatibong NBP na naranasan ni Paul na maaaring naranasan o nararanasan mo rin? Okay? So, hindi po kailangan nakulong ka. So, we will contextualize this question. Ano kaya yung mga symbolic na prison na kinalalagyan po natin yun? And paano tayo makakalaya mula doon? So, para po sagutin to, ano yung mga negatibong naranasan niya na maaaring naranasan mo rin? Let's start po with this one. Okay? Ayan. Number 1, pakibasa po ng lahat. 1, 2, 3, go. None but problems. Okay. Ano yung unang negatibong naranasan? Problema. Negatibo po yun. Kasi pag tayo nagkakaproblema,
nagiging negative yung feeling natin, yung actions, etc. Now, mag-start po tayo sa verse 16. Hindi ko po ata nailagay pero babasahin ko na lang. Ito po yung context ng chapter 16. Ito po yung una sa verse 16. Sabi po rito, once we were going to the place of prayer. Ito po ay si Paul, si Silas, kasama nila si Timothy. Pupunta sila sa lugar kung saan sila ay mananalangin. But it says here, we were met by a female slave who had a spirit by which she predicted the future. Ito po ay malaking problema. Nangangaral sila. Pupunta sila sa lugar kung saan sila mananalangin. And by nakakasalubong silang babaeng may sapi. And itong babaeng may sapi na to, pinagkakakitaan siya, she was a slave. So may master siya. And kada siya ay manghuhula, na-foretell niya po kasi yung future. Nape-predict niya, nahuhulaan niya. And kapag nahuhulaan niya, binabayaran siya ng mga tao. And yung amo niya, yun yung kumukuha nung kita niya, binibigyan lang siya ng percentage. Isa po itong malaking problema. Okay? Isa po itong malaking problema. Sa paano pong paraan? Ito po yung verse 17. Sabi po dito, she followed, yung babaeng may sapi, she followed Paul, kasama po dito si Silas and si Timothy, and the rest of us shouting. Sumisigaw yung babaeng may sapi. Sabi niya, these men are servants of the Most High God who is telling you to be saved, or is telling you the way to be saved. Ito po ay nakakatakot na problema. Bakit? Possible po kasi na ma-mislead yung mga tao kapag naniwala sila sa sinasabi. Tama naman po. Totoo naman po yung sinasabi niya. That Paul, servant sila ni God, na ang dala nila is kung paano yung way para maging saved. Tama naman po. Yun po yung yung delikado. Kasi si Satan po, siya po ay king of lies. Kaya niyang i-decept yung tao, deceptive siya eh. Deception. Kaya niyang linlangin. Sasabihin niya, eto yan. Pero in reality, merong nakatago doon. May hidden agenda yon. So, ito po isang malaking problema kasi mamimislead yung mga tao kapag walang ginawang paraan sina Paul to correct this lady, to correct this woman. Kaya po anong sabi sa verse 18? Para tuldukan itong problema na ito, punta tayo sa verse 18. Sabi po dito, she kept this up for many days. Siguro po kung ako si Paul, maiinis ako dito. Paulit-ulit ka, ano ba? Ayaw mong tumigil. Kaya sabi po dito, Paul became so annoyed. Nagalit siya. And dahil nagalit siya, kinas out niya yung demon na nakasapi dun sa babae. Sabi ni Paul, in the name of Jesus Christ, I command you to come out of her. There is power in the name of Jesus. Kaya nga po, right after that moment, the spirit left her. Okay na, solved na. Wala nang problem. Nakalaya na yung babae. Pero alam niyo po ba dito sa chapter na ito, sa mga verses na susunod, dahil po pinalaya ni Paul yung evil spirit na nasa babae, dito po nag-start yung problema. Take note, natuldukan po yung problem. Nakalaya. Pero dahil doon sa paglaya ng babae, nasundan pa ng isang problema. So papasok po tayo, anong klaseng problema yung kinaharap nila Paul after nilang palayain yung babae mula sa sapi. Ayan, next po tayo. Yan. Pakibasa po ng sabay-sabay in 1, 2, 3, go. None but persecution. Tapos na, napalaya na. Pero dahil doon, sa action na yun, si Paul at ang mga kasama niya, na-persecute po sila. Pag sinabing na-persecute, yun po yung inuusig ka dahil gumagawa ka ng tama. Tama naman yun, pinalayas, tinuldukan yung problema. Pero dahil sa tamang ginawa na yun, nausig sila. Ngayon, ano yung pag-uusig na naranasan nila? Punta po tayo sa next verse, sa verse 19. Ayan. Tuloy-tuloy lang po tayo, no? Ayan. Next po tayo, verse 19. Ayan. Pwede po bang pakibasa nitong side na to in 1, 2, 3, go. Nawala ng pagkakakitaan. Yung may-ari ng slave na yon. Isa na naman tong problema. Kaya ang ginawa sa kanila, na persecute sila, dinakip sila,
hinarap sila sa authority. Dinala sa marketplace to face the authority. And anong ginawa nung nakaharap na sila ng authority? Paano pa sila pinersecute? Ito yung first level ng persecution sa kanila. Next natin, verse 20. Ayan, sabi po rito, they brought, sino yung they na tinutukoy? Yung mga tao doon sa area na yun. They brought them before the magistrates and said, these men are Jews. So na-persecute na sila. Pag sabi na persecute, ito, inaakusahan na sila sa isang bagay na hindi naman nila ginawa. O inaakusahan na sila sa isang information na hindi naman sila ganon. Ito sinabi dito, these men are Jews. Pero by nature, sila po ay mga Romano. Sila po ay mga Romano. But sabi rito ng mga tao, these men are Jews. And they are throwing our city into an uproar by advocating customs unlawful for us, Romans. Na-persecute na sila. Bakit? Sabi po, nireport sila sa authority. Itong mga tao na to, si Paul at ang kanyang mga kasama, may ginagawa sila sa society natin na labag sa batas natin. Kasi sa kanila po, ang source of income nila is fortune telling. Fortune teller, pagiging fortune teller. Nanguhula tapos babayaran. E nawalan sila. Sabi niya, may ginagawa to. Nawala sa batas natin. Dapat tayo nang huhula. Pero ito, nagka-cast out in the name of Jesus. Wala yan sa batas natin. Mayor, siguro, yun po siguro yung katumbas niya ngayon, yung authorities. Mayor, wala yun sa batas natin. Dapat dito sa mga to, i-punish. So, na-persecute po sila. Yun yung dinaanan nila. Na again, saan nag-uugat yon? Pinalaya lang naman nila yung babaeng may sapi. Okay? Punta po tayo sa next natin. Now, after nilang ma-persecute, ano pa yung problem na hinarap nila? Nasa harap na sila ng authority. Ano yung next na problem na kinaharap nila? Na dahil sa tama na ginawa nila. Pangalawa po, this side, please read. 1, 2, 3, go. Kanina, none but persecution. But after the persecution, they also experience the pain. Take note, anong pain po ito? Physical pain. None but pain. Ano yung physical pain na dinaanan nila Paul? Tingnan po natin sa verse 22. Ayan, sabi po dito, the crowd joined in the attack. And sabi dito, the crowd joined, meaning to say group of people, pinagtulungan sila. Sabi anong ginawa sa kanila? They stripped and beaten with rods. Ito po yung itsura nun. Bibigay lang po ako ng illustration para mas ma-imagine po natin. Ano? Ito po yung picture sample, pero hindi po sila ito. Ayan. Pinagpapalo sila gamit yung tungkod. And take note, ito po ay may permit. May permit ng authority na nandun sa society nila. Gumawa ka lang naman ng tama. Pero bakit na-persecute? Bakit may pain? Pinagbubugbog sila, pinagpapalo. Take note, hindi isa. Marami. Crowd of people. Pero bukod dyan, hindi po dito natapos. Ito po yung masakit. Okay? Hindi po dito natapos sa pinagpapalo siya o sila. Ano pa po yung pain na naranasan niya? Punta po tayo sa next verse. Verse 23. Sabi po dito, after they had been severely flogged, take note, yung ginamit na adverb, severely. So hindi lang sila basta pinalo, kundi sobrang pinalo, sobrang binugbog, talagang parang minaltrato, hazing, kumbaga. Halos mamatay-matay na severely, matindi. Okay? After nun, sabi dito, they were thrown into prison. Ay, grabe, ang lala. No, binabasa ko po to, no? Ang hirap kapag tumatakbo yung creativity mo kasi parang nararamdaman mo siya. Pinagpapalo, binugbog, tapos ngayon ikukulong pa. Parang grabe naman to. Sumunod lang naman. Negative. Okay, negative po ito na experience. And ito pa, take note. Sabi po dito, the jailer, yung bantay sa prison, was commanded to guard them carefully. Pwede namang was commanded to guard them. Kasi bugbog sarado na yan, lalaban pa ba yan? Hindi, sabi, guard them carefully. Na para bang sinasabi, bawat aray yun, bantayan mo, baka may ginagawa yung masama. Na bawat kilos niyan, bawat galaw niyan, bantayan mo, baka matakasan ka. Guard them carefully. So, ang lala. Ang tindi. Pero take note po, hindi pa po yan dito nagtatapos. Tingnan niyo po yung verse 16, 22 to 24, meron pa. Ano pa bukod dito? Punta po tayo sa verse 24.
Pakibasa po ng sabay-sabay in 1, 2, 3, go. Tindi, sinagad na. Okay, yung jailer, naka-receive siya ng order from the authority. Sabi, ikulong mo na yan. After natin bugbugin, ikulong na yan. Pero sabi doon, may isa pang instruction. Fasten their feet in the stocks. Ito po yung itsura niya para magkaroon po tayo ng visual imagination. Ayan. Ayan po yung itsura. Bugbog sarado na, nakakulong na, nakaganyan pa yung paa. And take note po, yung kamay po nila dyan ay nakakadena na nakakabit din sa paa. Hindi po sila masaya dyan, ha? Hindi po siya tumatawa. Yan po ay umiiling sa sakit. Alright? So yan po yung dinaanan nilang pain. Again, saan po yan nag-uugat? Saan yan nagsimula? Nung sila po ay nagpalaya. Na-persecute sila ngayon, physical pain. Negative. Hindi ko po alam kung may mga ganito po tayong experience, na sumunod ka lang naman sa utos ni God, share the gospel, pray for the people. Pero bakit ikaw pa yung napasama? Hindi ko rin po alam kung meron po tayong ganitong sentiment na ginagawa mo lang naman, yung alam mong tama sa paningin ng Diyos, sa paningin ng tao, pero dahil may mga tao na hindi yun tama para sa kanila, ikaw pa yung masasaktan tulad nila Paul. Mga kapamuso, hindi ko po alam kung may ganito po tayong experience ngayon, symbolically. Okay, kung kailan po tayo sumunod, kung kailan tayo sumurrender, doon pa tayo parang mas nahirapan, parang ang hirap gumawa ng tama. Pero alam niyo po, sabi rin naman po sa Bible, there is a cost of following Jesus. And naalala ko po sa isa po naming huddle, nabanggit po doon ni Ate Fati. Nandito ba si Ate Fati? Nabanggit niya doon, mahirap sumunod sa kalooban ng Diyos, totoo po yun. Magsasuffer ka talaga. Pero dito sa mundo, magsasuffer ka rin lang naman, piliin mo nang mag-suffer habang nasa kalooban niya. Kasi parang double dead yun eh. Wala ka na nga sa kalooban, nagsasuffer ka pa, kawawa ka. Mas okay na mag-suffer ka, pero alam mong may Diyos kang kasama. Part naman po yun eh. Hindi porket hindi naging Kristiyano ka, wala nang suffering, meron pa rin. Mas matindi pa nga kasi why? Sanay po tayo sa masama. Sanay tayong gumawa na hindi maganda. Kaya po tayo nagsasuffer kasi ang hirap gumawa ng tama dahil sanay tayo dahil nandito tayo sa mundo. But then, magsasuffer ka na lang, pili mo na mag-suffer sa kalooban niya. Okay? Now, we can consider this world po as our symbolical prison. Lahat po tayo ay nakakulong. Okay? Kaya naman, ang tanong, punta po tayo sa next part ng ating outline. Yan. Paano makakalaya mula sa mga negatibong NBP? Paano makakalaya mula sa problema? Mula sa persecution, mula sa pain, na tulad ng pinagdaanan nila Paul. Again, marami pong paraan paano makalaya. Pero based po sa context ng ating pong pinag-uusapan, which is galing sa Acts chapter 16, ito po yung mga ilan kung paano. Mag-start po tayo sa una. Ayan. Paano makakalaya mula sa mga negatibong NBP? Ang sagot po, be like Paul. Maging katulad ni Paul. Pero ang question, how to be like Paul? Paano ba maging katulad ni Paul? Kailangan ko ba maging apostol? Kailangan ko bang mag-share lagi? Kailangan ba ganun? Hindi po. Paano? Let's start with the first one. Okay, titingnan po natin yung mga none but Paul examples according sa chapter 16 ng Acts. Next slide po tayo. Ayan, number 1, pakibasa naman po ng lahat ng naka-green in 1, 2, 3, go. None but prayer. Paano maging si Paul? Nakulong na't lahat. Sa loob ng prison, nag-pray pa. Tingnan po natin yung verse. Tingin tayo ng ebidensya from the Bible. Sabi rito, about midnight, nasa kulungan na po sa verse, hindi pa siya tapos. Praying, ... So, hindi pa po yan tapos. Hindi lang nagtapos sa pananalangin. Siguro po sa normal na understanding ng tao, mapapatanong siya, bakit ganun? Ginawa nila yung tama. Okay. Nahirapan sila, nasaktan sila, nagkaroon sila ng problema, nakulong pa sila, tapos ngayon nananalangin at nagpupuri. And take note, kung babalikan po natin yung verse, sabi po doon, balik tayo ng konti. Ayan. And the other prisoners were listening to them. So, ibig sabihin, wala silang hiya dito. Si Paul and Silas, walang hiya sila dito. May mali pong walang hiya, pero may tama rin namang walang hiya. Okay? Walang hiya-hiya. Kahit naririnig sila
na mga kapwa nila prison sa loob ng kulungan, still nag-pray sila at nag-praise. Ito yung tamang walang hiya. Okay po. Pero may maling walang hiya. Alam nyo na po yun. Pagka nakakagawa na hindi maganda, minsan yung mga parents, nabubulas na, bata ka. Why? Kasi may ginawang hindi tama. Pero ito, tama yung ginawa nila at tama rin yung pagiging walang hiya nila. Na hindi sila nahiyang magpuri kahit ganun yung sitwasyon nila, kahit ganun yung itsura nila, still, they pray and praise the Lord. Something admirable about Paul. Kaya kung gusto mong maging si Paul, number 1, none but prayer. And number 2, none but praise. Ngayon, ang question, ano yung na-benefit nila? Okay, nag-praise sila. Nag-praise sila. Pero anong benefit ang nakuha nila doon? Nakalaya ba sila? May pumunta ba doon na angel? Kinuha ba sila palabas? Anong nangyari? Anong na-benefit nila? So tingnan po natin yung mga benepisyo kapag tayo po ay nananalangin at nagpupuri. Tulad ni Paul and Silas na nasa loob ng kulungan. Next slide po tayo. Ayan, number 1, sabi po rito, pakibasa naman po ng mga hindi power in the name of Jesus. There is power in prayer. Kaya nga po, di ba may kantang, there is power in the name of Jesus. Umulit pa, there is power in the name of Jesus. Punta po tayo sa verse. Kasi sabi dito, ayan, anong connection nun? Anong connection nun? Okay? Sabi dito, suddenly, there was such a violent earthquake. Wow! Nag-pray ka lang, hindi mo akalain na yun yung power ng prayer na kayang gawin. Nasa kalagitnaan ng sakit, sa kalagitnaan ng persecution, ng problema, kahit gumawa ka ng tama, yung pala yung kayang gawin ng prayer mo. Sabi dito, foundations of the prison were shaken. Lumindol. Dito lang po nakaraan or kahapon po ata, basta this week. Di ba po may lindol na nangyari sa Myanmar, Thailand. Okay, antindi nun. So imagine mo, si Paul and Silas nasa loob, nag-pray, kinulong doon. Gumuho yung building. So yung power ng prayer, kaya niyang iyanigin yung pundasyon kung saan ka nakakulong. Ngayon po, kung i-relate po natin to sa buhay natin ngayon, hindi naman po tayo physically nakakulong, but then, yung power na nag-manifest sa prayer ni Paul and ni Silas, kaya rin po nung mag-manifest. Yung power na yung same power na yun, kaya nung mag-manifest sa life po natin ngayon. Kasi hindi ko po alam, baka yung iba po sa atin dito, nakakulong pa sa masamang nakaraan. Sa masasakit na pinagdaanan. Walang kung may mga ganun pa. Hindi ko rin po alam kung meron po sa atin sa inyo na hanggang ngayon nakakulong pa rin sa samaan ng loob. Hindi pagpapatawad. Tamaan ako dun. Hindi pagpapatawad, nakakulong pa rin. Okay, sa inggit. Baka nakakulong pa rin po tayo dyan. Sa mga pagsubok, kasalanan, mga pet sins, ang hirap bitiwan, ang hirap makawala. Hindi ko po alam. Pero kung meron man po tayong symbolic prisons na still nasa loob pa rin po tayo, ang susi naman po, hawak naman po natin. Ang tanong lang, ginagamit mo ba? Nagpe-pray ka ba? Kasi yun yung susi. Para ma-shake yung foundation, yung prison na yan, at ikaw ay makalaya. Tingnan pa po natin anong nangyari. Ayan. Ayan po yung itsura. Ayan. Balik po lang po tayo sa saglit. Ayan, nung nag-pray sila na shaken yung ground, yung foundation ng prison, ito po yung nangyari dyan. So, kita nyo po, nung lumuwag yung nasa paan nila, uy, tatakas na. Malaya niya. Hindi lang niya shinake yung ground, nabuksan niya pa. Walang susing ginamit, pero nabuksan. Wow, power of prayer yun. Okay? Nakakapagbukas pala. Yes. Kasi we cannot underestimate the power of prayer. Okay? Nagbukas yung mga pintuan ng selda. Sabi dito, chains came loose. So lahat ng kadena nila, walang nagtanggal, walang nagsira, pero nakawala sila. Pero take note po, in-underline po natin yung term na everyone. Ang tanong, sino lang po ba yung nag-pray? Si Paul, si Silas. Sila lang yung nag-pray. Pero sabi dito, everyone's chains came loose. Pwede namang sa kanila na lang kasi sila yung nag-pray. Pero sabi dito, everyone. So kahit yung mga kasama nila doon, nakalaya. So meaning to say, yung power po ng prayer, hindi nung grace, nakalaya, nakaranas nung pagpapalaya ni Lord. So ang tanong,
tayo po ba ay kinakapitan din yung ganung idea na there is power in the name of Jesus? Kanina po, tinanong ko po kayo, no? Sino naniniwala there is power in the name of Jesus? Amen! Pero ang tanong po, pag lumalabas po tayo ng church, talaga po bang nagmamanifest sa atin yung power ng prayer o nagtatapos po yun sa loob ng church? So yun po yung hamon sa atin dito. Ngayon natutunan natin, nakita natin, hindi lang tayo nagbe-benefit, kahit yung mga nasa paligid natin nagbe-benefit. So bakit hindi po natin gawin? Bakit hindi po natin tularan si Paul and Silas? Next po tayo. Ayan. Sabi po, sa Bible, di ba, ikinumpare po ang faith, paniniwala sa mga bagay na hindi mo nakikita sa isang butil na buto ng mustasa. Gamunggo lang yan. Pero ang sabi sa Bible, kaya niyang mag-move ng mountains. Ang prayer, basic po natin minsan. Real talk po, naantok ako mag-pray, ako mag-pray. Pray na naman, alam ko na yan. Topic namin prayer, alam ko na yan. Pero alam niyo po, yung gamunggo na yan, na prayer na yan, kaya niyang mag-move ng mountains. Yung prayer na ginawa ni Paul and Silas, nayanig yung ground. So kung gagamitin po natin yung butil na mustasa na yan, na faith na yan, na prayer na yan, ano po kaya yung kayang gawin yan sa buhay ninyo, sa buhay natin? Exciting. Pero syempre po, ang mga tao gusto nila ng blessing, pero ayaw nila ng process towards the blessing. So yun po ang hamon dito. God will do His part, but the challenge is, are you willing to do your part as well? So yun po ang challenge natin dito. Next slide po tayo. After po nun, number 1 po yun, anong benefit? None but power. Marireceive, mararanasan ng power. Pero number 2, pakibasa po ng sabay-sabay in 1, 2, 3, go. None but people. Ano po natin to patutunayan? Tingnan po natin yung next verse. Sabi po dito, the jailer woke up. Why? Yumanig na, nalindol na. Siyempre, nagising. Ay. And when he saw the prison doors open, kinuha niya yung sword niya, papatayin niya na yung sarili niya. Okay? Kasi ang akala niya, yung mga prisoners, yung mga preso doon, nakawala. Next slide po. Ayan. Ayun yung itsura. Kita niyo, nag-aalala na. Kawawa naman. Nakatakas kasi. Akala niya nakatakas. Nag-aalala na siya, hawak niya yung sword, papatay niya na yung sarili niya. Why? Alam niya kasi yung mangyayari sa kanya, alam niya yung gagawin sa kanya ng authorities kapag ka na lamang nakawala yung mga pinapabantayan sa kanya carefully. Kaya siya natakot siya. Papatayin ko nila sarili ko kaysa mag-suffer ako sa amo ko. Pero sabi ni Paul, sa verse 28, next slide po, sumigaw siya nung nakita niya. Sabi niya, don't harm yourself. We are all here. Kalma ka lang, hindi pa kami tumatakas, nandito pa kami. Alright? Kalma ka lang, huwag mong i-harm yung sarili mo. Dito, nung binabasa ko to, napaisip ako. Pwede naman, hayaan na lang ni Paul, patayin niya yung sarili niya. Yung bantay, yung jailer. Kasi hindi naman sila inaasikaso. Binabantayan pa nga bawat kilo sila, mamatay. Para makatakas sila. Pero hindi Kapag ka ikaw ay founded ng prayer, may power yan, na kahit yung kaaway mo, mamahalin mo. Na kahit yung nagpa-persecute sa'yo, yung nananakit sa'yo, mamahalin mo yung buhay niya. Kasi ano ang calling mo? Share the word of God para sila ay maging saved. Masasave kaya to kung hinayaan ni Paul, napatayin niya yung sarili niya? Hindi. So at the end of the day, yung passion niya for people, umangat. Why? Because of the power of prayer. Kaya minsan may mga taong ang hirap patawarin, pero bakit natin napapatawad? Prayer. Yung ginagawa ng prayer sa puso natin, sa puso ng tao. Kaya po nating i-benefit yon kung tayo po ay nananalangin. Next po natin, yan, may 7 minutes na lang ako. Pangatlo, none but peace. Ano po yung peace na naranasan nila? Next slide. Tingnan po natin ano yung next na nangyari. Tumalon po tayo sa verse 35, Sabi po rito, ayan, since ito po ay tapos na yung mga pagyanig, nalaman na ng authorities, and therefore, nung nalaman nila, ito po yung naging desisyon nila. Nung mag-uumaga na, the magistrates sent their officers to the jailer, pinapunta doon sa kulungan, kasama ng bantay, with the order, release those men. Pakawalan nyo na sina Paul and Silas. Pero saan po papasok yung peace? Next slide. Yan.
Sabi rito, the magistrates have ordered that you and Silas be released. Now you can leave, go in peace. Pwede na kayong umalis. Pinapalaya na kayo. Go in peace. Wala nang pupukpok sa inyo dyan sa labas. Wala nang mananakit sa inyo sa labas. Go in peace. So, bibigay po ng peace ang Panginoon kapag tayo po ay nananalangin. Na hindi tayo sure kung gagawin niya ba to or hindi. Pero still, meron po tayong peace na pwede po tayong magpatuloy sa journey natin kasi alam po natin na tayo ay founded ng prayer. Last point po natin. None but poise. Okay, yung poise po, actually, kung isa-search nyo po siya sa dictionary, ang meaning niya is yung kung paano ka tumayo, yung balance mo. Usually sa mga pageant, yung naglalagay ng libro, tapos maglalakad ka, dapat hindi ka tutumba, hindi ka, dapat maganda yung, may poise ka. Pero nung sinearch ko po yung origin, nung word na poise, ang sabi po sa origin niya, yung poise daw po, it is the quality of being heavy. Quality of being important. So tayo po kapag nananalangin, nadadagdagan yung value natin. Nadadagdagan yung importansya natin, lalo na sa Panginoon. Pero paano po yun mangyayari? Next slide po tayo. Dito po sa verse, alam nyo, natatawa ko. Nung binabasa ko ito, naalala ko si Kuya Gised. Kasi nung nag-devotion siya dito, nung siya yung preacher, nagtataka ko, bakit siya natatawa nung binabasa niya yung devotion niya na may nagpapatulo ng laway, etc. Sabi ko, Lord, gusto ko rin maranasan yung the same thing. Gusto ko rin matawa sa Bible. Gusto ko matawa sa story na nasa Bible. So, salamat kay Lord. Ito natawa ko dito sa part na to. Bakit? Pinalaya na sila. May blessing na go in peace. Malaya na kayo. Inutusan ako, palayan kayo. Wow, layas na. Pwede na. Alis na. Pero sabi po dito, but Paul said to the officers, nung sinabi sila, okay, malaya na kayo, pwede na kayo, let's go. Pero sabi ni Paul, doon sa nag-utos, so malaya na kayo, sabi niya, they kami papayag. Sabi niya, no. Let them come themselves and escort us out. Dito na to. Natawa ko. Kasi bakit? Na-realize ko, pag alam mo pala talaga, wala kang ginawang mali. Pag alam mo, ikaw ay sumusunod sa Panginoon, may ganyang kang confidence. May ganyang kang poise. Marirealize mo yung value mo. And dito na-realize niya yung value niya. Gumawa ko ng tama, binugbog niyo ako, di ba? Kinulong niyo ako. Pinagpapalo niyo kami. Inutusan niyo, pinayagan niyo yung mga taong pukpukin kami. Tapos ngayon, palalayain niyo kami na ganun-ganun lang. Hindi. Papuntay mo dito yung mga amo mo. Escortan nila kami, ihatid nila kami palabas ng city ninyo. Para mapatunayan na wala talaga kaming ginawang masama. Yun yung attitude niya. Namangha ako na natutuwa. Kasi hindi ko ma-imagine ano kaya itsura ng officers na to. Nanginginig siya kasi Romano. Take note po, Roman po yung mga naglatigo kay Jesus Christ. Nadalam natin kung gaano sila kabagsik. Na yung latigo, yung scourge na ginamit nila, mag-April na po, ma-re-refresh sa atin, yung mga latigong ginagamit nila, may bubog, may buto, yung mga matatalas na bato, na kapag hinataw sa'yo, boom, kakapit sa balat, paghilap, punit. Basang laman. So, alam nila kung gaano kabagsik yung mga Romano. Kaya natakot sila. Balik sila sa amo nila. Ano ginawa? Ni-report. Next slide. The officers reported this. Bumalik siya. Sabi dito, when they heard that Paul and Silas were Roman citizens, natakot sila. Buti nga. Nung binabasa ko, buti nga, binubuli niyo yung mga tao ng Diyos, mga sumusunod na Diyos, manginig kayo ngayon. Ayan. Na-alarma sila. And verse 39, ito na po yung pagtatapos ng verse. They came to appease them. Pag sinabing appease, sinatisfy, kailangan mo silang isatisfy. Pag hindi sila nasatisfy, magwawala yan. Kasi alam nila yung value nila. So, kailangan mo silang i-appease, kailangan mo isatisfy si Paul and Silas. Puntahan mo sila, escort them from the prison, requesting them to leave the city. Ipakita nyo sa tao na nire-request nyo umalis na kami. Wala kami ginawang kasalanan. Na ginawa nyo sa akin ay walang hatol, pero pinasok nyo ako sa bidibid. Hindi ko deserve, hindi namin deserve. Pero ginawa nyo, escortan nyo kami. Yung identity na kapag ikaw ay founded ng prayer, ikaw ay founded ng calling ni Lord, nandoon. Proud ka, naaalis, hinahatid ka pa ng kaaway mo. Wow, grabe. Next slide po tayo. Ayan. So sa conclusion po natin, dito po tayo magtatapos, sabi po rito, pakibasa naman po ng sabay-sabay in 1, 2, 3, go.
Kanina nagtanong po ako, who among you here believe that there is power in the name of Jesus? Amen! Ngayon po ang challenge is how are we going to apply it? Kasi I know, kung magtatanong po ako, sino dito gustong maranasan yung the same miraculous power na naranasan nila? I am sure na lahat po tayo gusto nun. Pero I am not sure if lahat po tayo willing na daanan yung dinaanan niya. At willing gawin yung same thing na ginawa niya para makalaya. So yun po ang hamon sa atin. Ngayon po ay IPM Sunday. Next slide po. Kanina po ipinag-pray po ang ating IPM ministry po. And ang magandang bagay po rito, kapag tayo po ay nananalangin, napaka-special. Why? Hindi po tayo lumalapit sa kung kani-kanino. Hindi natin ina-address yung prayer natin sa kung kani-kanino. Kapag tayo po ay nag-e-end ng prayer, paano po tayo nag-e-end? In Jesus' name. Amen. So, none but Jesus. Sa kabila ng mga negatibong NBP, magtatapos po tayo sa none but Jesus. Ngayon po, yung kakantahin po nating kanta later, ayan, next slide po tayo. Ayan, ito po yung, i-discuss ko lang po ng mabilisan para ma-appreciate po natin yung kanta, none but Jesus. Sabi po rito, in the quiet, in the stillness, I know that you are God. Parang yung naranasan ni na Paul. About midnight, sila ay nag-praise and prayer. Okay? Diyos ka, at the end of the day, pinayagan mo man to, still magpupuri ako. In the secret of your presence, I know I am restored. Wala akong ginawang masama, but I know, ire-restore mo ako, kami, despite na ganito yung ginawa ng publiko sa amin. Ire-restore mo kami. Next slide po tayo. Sa pre-chorus sabi, when you call, I won't refuse. Tinawag sila mangaral. Hindi naman sila tumanggi. Pumunta nga sila, nag-share sila. A new day, each new day, again, I'll choose. Pipiliin ko pa rin, kahit ganitong ginawa sa akin, nakalaya sila, pipiliin ko pa rin sumunod. Pipiliin ko pa rin mag-share, kahit alam kong bubugbugin ako ng paulit-ulit. Next tayo. Ito po yung sa chorus. There is no one else for me, none but Jesus. Crucified to set me free, now I live to bring Him praise. Napakagandang awitin. Next po tayo, patapos na po tayo. Verse 2, sabi dito, in the chaos, sa kaguluhan, sa confusion, I know you are sovereign still. Magulo man yung mga pinagdadaanan, pero at the end of the day, still I know you are in control. Kontrolado mo ang lahat. Filtered mo ang lahat. Okay? In the moment of my weakness, you give me grace to do your will. Pagod na, bugbog sarado na, pero yung heart, on fire pa rin, mag-share pa rin ako. Yun siya. Next tayo. Dito po tayo magtatapos sa bridge. Sabi, all my delight is in you. Ang ganda ng ending. Okay? All my delight, lahat ng joy ko, lahat ng kasiyahan ko, nasa iyo. Okay? All my hope, lahat ng pag-asa ko, lahat ng strength ko, okay, nasa iyo. Forevermore. Kaya nga, there is no one else for me, none but you, Jesus. So, habang inaawit po natin to, na maganda maging personal na deklarasyon din po natin ito, na tayo po ay walang ibang pipiliin kundi si Jesus. Lalo na kapag tayo po ay dinala at pinayagan ng Panginoon na isuffer yung isang problema. Okay? Kaya how to be like Paul? Number 1, ano po ang sagot? None but prayer, none but praise. Wala pong iba, none but prayer, none but pray. Yes, Lord, nakikisa po kami, Panginoon, sa mensahe po ng awitin, that there is no one else for me, for us, Panginoon, none but you, Jesus. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw po ay namatay sa krus, Panginoon, dahilan kung bakit po kami nakakalapit sa spirit ng prayer, Lord. Kung hindi ka po namatay sa krus ng Kalbaryo, marahil kada kasalanan, kami po ay mabilis, Panginoon, na maparusahan ng kamatayan, Panginoon, because for the wages of sin is death, Panginoon, and thank you, Lord, kasi yung kaisa-isa mong anak ay binigay mo sa amin, Panginoon. Kaya kami ay nagkaroon ng habag, kami ay nagkaroon ng grace, Panginoon, na makalapit sa iyo, Panginoon, sa pamagitan ng panalangin, Panginoon, maihingi ng tawad yung aming mga ginawa, Panginoon, at higit sa lahat, Panginoon, may offer sa iyo kahit yung mga pain, yung mga problems, Panginoon, persecution na nararanasan namin, Panginoon, yung mga negatibong NBP, Panginoon, na inaalam mong maranasan namin, lahat yun, Lord, pwede naming i-offer sa iyo, Panginoon, and willingly, Panginoon, ikaw po, Panginoon, tinatanggap mo po yun at binibigyan mo po kami, Panginoon,
na opportunity, Panginoon, na maranasan, Panginoon, yung mga positibong NBP. Lord, this morning, niremind mo po kami na yes, ang prayer po, marahil alam na po namin dahil ito po isang basic na gawain ng Kristiyano. Pero salamat po, Panginoon, nirefresh mo sa aming mind na ang prayer, kapag kami ay nananalangin at nagpupuri sa iyo, Panginoon, ito ay lalakipan mo ng power, Panginoon, na lagpas, Panginoon, sa pangunawa namin, Panginoon, na ito ay lalakipan mo, Panginoon, ng passion for people, Panginoon, na kahit yung mga taong ayaw namin, kasamaan namin ng loob, Lord, bibigyan mo po kami ng opportunity to love them, Panginoon, dahil sabi mo nga po, love our enemy, Panginoon. And kapag kami po ay nananalangin, mararanasan po namin yung peace na nagmumula sa iyo, Panginoon, yung peace na hindi namin may explain kung saan nanggagaling, Lord, kasi ikaw po yung ugat nun, Panginoon. At higit sa lahat, kapag kami po ay nananalangin, nagkakaroon kami ng poise. Nadadagdagan yung value namin, Panginoon. Nadadagdagan, Lord, yung identity namin, Panginoon. Dahil yun po ay nakaugat sa iyo. Ang foundation ay prayer. Ikaw ang foundation, Panginoon. Kaya ang dalangin po namin, yung amin po narinig, natutunan this morning, Panginoon, may apply po namin, Panginoon. Maging willing po kami, Panginoon, na manalangin, magpuri, hindi lang para sa aming sarili, kundi para rin po sa mga tao na nilalapit mo sa aming buhay, Panginoon. Salamat po dahil ang iyong salita ay buhay. Matagal na pong nangyari ang experience ni Paul, pero salamat po dahil nagmamanifest pa rin po yung power nito, yung encouragement nito, Panginoon, at yung hamon nito, Panginoon, sa amin. Kaya salamat po sa iyong mabuting salita, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Lahat ng kapurihan, Panginoon, ay tinataas po namin sa iyo in Jesus' name.